So mga tips kung papaanong lalaki naman ang magagawang maghabol sa'yo. Kung iisipin mga kamamay, ang hirap paniwalaan. Paano ba na lalaki naman ang maghahabol sa akin? Well, wala namang masama kung susundan po ninyo itong mga tips na aking sasabihin at i-share sa inyo. Kasi napakarami na po nung tulungan nito. Once na nagawa nyo po ito ng matagumpay. Kasi yung iba, kahit anong turo ko, kahit anong payo ko, given na yung mga dapat gawin, pero hindi naman nila ginagawa, di wala din. Pero ikaw, kung interesado ka at seryoso ka, na gusto mong paghabulin sa iyo ang isang lalaki, sana gawin mo at tapusin mo ang video na to para malaman mo at maisa-isa mo yung mga dapat na hakbang na maaari mong gawin upang maghabol naman sa iyo ang isang lalaki. Kaya mga kamamay, bago natin simulan to, isa lang palagi ang hinihiling ko. If ever na nakakatulong yung mga video na ginagawa ko. At kung ikaw man is bago pa lang na makakapanood first time, balikan mo yung mga video na ginawa ko. Lahat ng video na ginagawa ko is tungkol sa pag-ibig na po pwede mong i-apply upang maging maayos, maging masaya ang inyong mga love life, buhay pag-ibig pagdating sa isang lalaki. Okay? So mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic na to. Kung nakapag-subscribe naman na kayo, wala na akong dapat hilingin pa. So paano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang lalaki naman ang siguradong maghabol sa iyo? So number 1, hindi mo siya ginagawang sentro ng mundo mo. Oo mga kamamay, bilang isang babae, dapat ikaw ang tinitingala ng isang babae. Hindi dapat ikaw yung nagpapakita ng motibo sa kanya. Okay? Hindi dapat ikaw ang naghahabol sa kanya. Huwag mo siyang isipin. Huwag mo siyang gawing sentro ng mundo mo. Huwag ka palaging magpa-cute sa kanya. Huwag ka laging magpapansin sa kanya. Anong dapat kong gawin, kamamay? Mag-ayos ka, mag-self-improve ka, control mo yan kamamay, magpaganda ka. Okay? Huwag mo lagi siyang pahagingan. Huwag mo lagi siyang sabihan na, kaya ako mapapansin ni crush. Huwag ka magparinig ng ganon, kasi bumababa ang value mo. Hayaan mong siya ang makapansin sa iyo. Huwag mo siyang gawin. Huwag mo siyang gawing sentro ng mundo mo. Huwag ka palagi nakatingin sa kanya. Huwag ka lagi magparamdam sa kanya. Ipakita mong high value ka. Ipakita mong busy ka sa mga ginagawa mo. Ipakita mong busy ka sa trabaho mo, sa business mo. Lahat ng maaari mong gawin, bigyan ng oras, bigyan mo. Pero huwag mo kakalimutang mag-ayos. Huwag mo kakalimutang magpaganda, magpa-sexy para mapansin ka niya. Okay? Hindi mo kailangan na habulin ang lalaki para pansinin ka. Hindi mo kailangan gawing sentro ng mundo mo para pansinin ka. Hindi mo kailangan mangulit sa kanya para pansinin ka. Hayaan mo siya mismong makakita nun para sa iyo. At mas maganda yon pag napansin niya ang ganda mo, pag napansin niya ang value mo, mas mahihirapan ang lalaking kumawala sa iyo. Kasi siya mismo yung nag-push ng sarili niya para sa iyo. Ang tanging gawin mo lang, mag-ayos, magpaganda, itaas ang value mo, ang status mo sa ganyang paraan. Okay? Hindi ka nakafocus sa kanya. Hindi siya ang sentro ng mundo mo. Malaya kang gumalaw. At the same time, yung lalaking gusto mo, hahabol sa iyo. Okay? Ganyan po na nagagawa kapag high value yung babae ka. Kapag hindi ka masyadong naghahabol sa kanya, hindi ka masyadong nakasentro sa kanya, hindi ka masyadong nakafocus sa kanya. Kaya mga kamamay ha, yan yung number 1 tips ko sa inyo. So next, know your worth. Ito mga kamamay ha, alam kong high value kayo. Alam kong maayos kayo, alam kong hindi kayo toxic. Pero ang isang lalaki, siya yung sakit sa ulo, siya yung gumagawa ng problema madalas, siya yung nananakit sa puso at damdamin ninyo. Kaso hindi mo maiwan kasi mahal mo. Okay? Hindi mo maiwan kasi diyan ka masaya. Pero kahit sinasaktan ka, kahit alam mo yung pinagseselos ka, kahit hindi ka komportable sa kanya, okay? Pinipili mo pa rin siya. Pero paano siya maghahabol? Siyempre, unawain mo yung worth mo. Alamin mo yung worth mo, alamin mo yung value mo. Dapat hindi ka naghahabol sa kanya. Dapat ipakita mo sa kanya na ikaw yung dapat niyang habulin. Paano nga kamamay? Paano niya ako hahabulin? Siyempre, dapat alamin mo yung worth mo. Kung kinakailangan mag-no contact rule ka. Kasi naman, yung mga lalaking ganyan, kaya sila lumalayo sa inyo. Kaya sila naghahanap ng atensyon ng iba. Kasi alam nilang nandyan lang kayo para sa kanya. Pero kung alam nila na mawawala kayo, alam nila na maaari kayong lumayo,
Alam nila na maaari kang maghanap ng iba kapag pinabayaan ka niya. Matatakot sila. Minsan kasi, okay, dalain nyo din. Minsan kasi, huwag kayo palaging available sa kanya. Minsan kasi, ipakita nyo na nag-no-no din po kayo. Okay, ipakita ninyo na hindi kayo palaging nandyan para sa kanya. Ang hirap sa inyo kapag kinailangan nila ng pera, ang bilis nyo magbigay ng pera. Okay, tapos pag sila naman ang kinailangan nyo, wala naman sila. Hindi ka naman nakakaramdam ng in return na pagmamahal galing sa kanya. Kamamay naman. Minsan kasi, wag palagi kayong nandiyan para sa kanya. Ipakita nyo rin na maaari kayong mawala. Ipakita nyo rin na maaari kayong lumayo pag hindi kayo napahalagahan. Ganyan dapat ang inyong mindset. Hindi kayo yung habol ng habol. Okay, alamin ninyo ang inyong halaga. Know your worth. At sigurado ako pag nalaman nyo po ang inyong halaga, makikita na rin po ng isang lalaki na dapat kayang pahalagahan. Kasi ang hirap sa inyo, alam nyong mahalaga kayo, alam nyong maayos kayo, alam nyong hindi kayo toxic, pero binababa ninyong sarili nyo pagdating sa isang maling tao, sa isang maling lalaki, na tipong niloloko na kayo, naghahabol pa kayo. Please, dapat alamin nyo ang halaga ninyo, alamin nyo kung kailan dapat kayo maghabol, alamin nyo kung kailan dapat kayo mawala. Alamin nyo kung dapat kailan kayo hindi maging available sa mga lalaking yan para ma-realize nila na malaki ang kawalan pag nawala ka. Diyan makikita ng isang lalaki ang halaga mo at diyan sila maghahabol sa inyo. Kaya please, know your worth. Alamin ninyo at huwag kayong manghinayang mangiwan. Lumayo, hindi magparamdam kung hindi naman kahabol-habol at hindi naman ganun kahalaga ang isang lalaki. Tandaan nyo yan. So next, kailangan hindi ka madaling mapasama o mapasagot. Yes, mga kamamay, kung gusto mong habulin ka ng isang lalaki, kailangan hindi ka madaling mapasama o mapasagot. Yung tipong hindi ka palaging available sa kanya. Yung tipong kapag kaniyaya ka niya, hindi ka palaging ready. Hindi ka laging nandyan para sa kanya. Pumapalya ka rin. Kasi mga kamamay, kapag po ang isang lalaki ay nasanay na nandyan ka palagi, yung tipong isang yaya lang niya, kasama ka na. Yung tipong isang yaya niya, lagi mong ginagawa ng paraan, makasama ka lang. So, nawawala po yung respeto ng isang lalaki at pagpapahalaga sa inyo. Kamamay, bakit naman? Kasi nasasanay sila na easy access lang ang buhay mo para sa kanila. Nasasanay sila na lagi ka lang nandyan para sa kanila. Pero kung alam nila na ang hirap mong mapasama, mapasagot, yung tipong minsan ka lang mapasagot, mapasama, ay talagang iti-treasure ka nila. Yung tipong kailangan ka pa nilang ipagpaalam sa mga magulang mo, yan yung binibigyan nila ng halaga. And make sure, pag kasama ka nila, ibigay mo yung best mo. Okay? Kailangan mapasaya mo rin siya. Okay? Kailangan mag-enjoy din sila na kasama ka niya. Para sa ganun, nandoon yung paghahabol nila na dapat kanyang isama. Pilitin. Bigyan ng oras. Bigyan ng effort para makasama. Kasi alam nila na kapag kasama ka, mag-i-enjoy sila. Ganun po mga kamamay ang pagpapataas ng value ng isang babaeng kagaya mo. Para sa ganun, talagang habulin ka nila. Kasi pag hinahabol ka nila, ibig sabihin meron silang kailangang mahalaga sa inyo. Kasi meron silang makukuhang mahalaga galing sa inyo. Kaya please, paminsan-minsan marunong din kayong magpakipot. Hindi kayo madaling mapasama at mapasagot. Yan po ang magagawa ng isang tips na yan para po tumaas ang value ninyo at habulin kayo ng isang lalaki. And last, kailangan may standards ka pero hindi ka mapangmata. Bilang isang babae, mahalaga po yung standards ha. Okay? Kamamay, anong ibig mo sabihin? Baka sabihin ng iba dyan, napaka-choosy naman namin. Napaka-choosy naman ng babaeng to. Okay lang na maging choosy mga kamamay kesa naman doon sa mga babaeng lahat na lang pinatulan. Lahat na lang sinagot. Tandaan nyo mga kamamay, kung sino yung mga babaeng maayos mamili, maayos kumilala, sila po yung hinahabol. Kumpara doon sa mga babaeng kung sino-sino na lang nanligaw, yun na lang din ang sinagot. Okay? Kahit hindi ganun kaayos ang standard, walang trabaho, tambay, sinagot pa rin. Ang daming dumaang lalaki sa buhay mo. So anong iisipin ng ibang mga lalaking high value? Na ganun kakababang babae? Na ganun kang babaeng hindi marunong pumili? Walang standard? Kaya please mga kamamay, kung gusto mong habulin ka ng mga lalaking high standard, high value din, please, taasan mo rin ang value mo, yung standard mo sa pagpili ng mga high value mga lalaki. Okay, kailangan marunong kang pumili, dapat may taste ka.
Hindi yung kung sinong manligaw sa'yo, okay lang nung okay. Hindi mo napapansin, 30 na pong mga lalaki ang pumasok sa buhay mo. At nakikita yan nila. Wala pang 1 month, iba naman ang boyfriend mo. Wala pang 1 month, iba na naman ang kasama mo. Please, magkaroon kayo ng standards pero huwag kayong mapangmata. Okay, ibig sabihin, dapat nagsiset kayo ng standards. Kung ano po yung kailangan ninyo, dapat ganito, dapat may trabaho, dapat maayos, dapat presentable, dapat maayos ang ugali. Dapat ganun. Para sa ganun, yung mga lalaking high value, sila din yung lumapit sa inyo. Para hindi bumaba ang tingin nila sa inyo. Sa ganyang paraan, hahabulin kayo ng ibang mga lalaki. Maghahabol sa inyo ang lalaki kasi maayos kayong babae. So ilang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang habulin kayo ng isang lalaki. For more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, mag-comment din po sa ibaba. So mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo ha. Paalam.